Siya ay nakalaya. Binigyan siya, Master ng Supreme Card. Maaari siya mag-withdraw kahit saan sa mundo. Pumasok siya sa bank para subukan. Nung nasa front desk na siya, mababa ang tingin ng clerk sa kanya. Galit na pinalayas siya. Ang Supreme Card na ito ay para lamang sa elites. Di kami nag-serve ng mahirap. Sorry po sir. Mag-withdraw ka ba ng pera? Dalhin kita sa register. Tara. Dito po sir. Walang ka-taste-taste talaga. Maging ang buong katawan na ito ay pinagsama. Di naman abot 500 yan. Bakit ba mag-serve ng mahirap? Mr. Zhao, dumating ka na. Nagmamadali ako. Mag-withdraw ka muna ng pera. Sige, ako na bahala. Umalis ka dyan. Ate Zinzin, mag-withdraw pa si Sir. Di mo ba narinig? Si Mr. Zhao, nagmamadali ba siya? Ikaw naman, tumabi ka. Pero malinaw, na si Sir ang nauna. E ano naman kung nauna siya? May pera ba siya o status? Si Mr. Zhao ay isang big customer ng aming branch. Kaya mo ba nang makita na ma-delay siya? Ikaw ay isang newbie. Kaya mo ba, pag siya ay isang executive sa company, pwede na pala siyang mauna? Tama, ang annual turnover ni Zhang sa branch namin ay at least 300 milyon yuan. Mag-focus sa big customers, hindi sa mahirap na tao. Nani hindi pa nakakita ng pera sa buhay niya. Na-insert si Mr. Zhao sa harap mo. Iyon ay dahil maari kang mag-ibigay ka ng daan kay Mr. Zhao. Ito ay iyong karangalan. Anong ginagawa mo? Ganito ba ang tinuro ng kumpanya paano mag-serve ng clients? Huwag mong i-mention ang kumpanya namin. Ang status ko. You cannot estimate. Honor yan nila na na-mention ko ang kumpanya nyo. Walang hiya. Black Gold Consortium ay ang top consortium sa mundo. Itong lalaki na ito ay di karapat-dapat na nandito. Nagna-nonsense talk ka pa rin. Xiaohe, bakit nagtatanggap pa kayo sa mga taong katulad niya? Hindi ba medyo downgrade? Oo nga Mr. Zhao. Siya kasi, di niya alam kung anong ginagawa niya. Ako na bahala sa lalaking iti. Guard. Ate Zinzin, kahit ano pong mangyari, client pa rin po natin si Sir. Kahit may nasabi lang di nararapat, di naman siya makukulong diba? Tumahimik ka. Sun Yi, di mo kayang matukoy ang mabuti at masama. Ganito ang ugali mo. Galing. Pwede. May problema ka ba? Wala. Pero mabilis na tanggayin. Ang basurang ito para sa akin. Oo nga pala. Kunin mo ako ng isa pang 8 milyon. Bilisin mo. Nagmamadali ako. Kung merong sweldo ulit in 2 days. Lahat ng 30 milyon na cash ay idedeposito sa iyong bangko. Ito ay iyong tagumpay. Salamat Mr. Zhao. Ako ang bahala dito. Nakita mo ba Sun Yi? Kung ano ang big client, kung ano klaseng client, ang dapat natin ay serve. Sun Yu, suggest ko panasan mo muna mga mata mo, huwag kang tanga-tanga, buong araw, at mag-serve ng basta-basta lang. Sapat na sa akin na pumunta dito ng personal. Ang reputation ng bank ay kung gaano karaming pera i-withdraw. Magkano ang cash ng iyong branch? Sa kasalukuyan sa vault nito, di ko po alam. Ngunit mga ordinaryong bank ay merong 50 million in cash at most. Sa bank namin, ang mga pondo ay medyo malaki. Kaya kadalasan, ito ay almost 1.3 billion. Mabuti. Itong 1.3 billion. I-withdraw ko lahat. $1.3 billion. Pare. Kaya mo bang magsabi ng ganyan? Ang Chin family sa Sioux City ay ang top wealthy family. Assets nila ay only worth 1 billion. Nakatingin sa buong Jiang Province. Kung sa entire Jiang Province ay makamobilize ng 1.3 billion funds ay si Xiang Wancheng, Zhuo Shanhu, at si Zhou Qi Senador.
Pare. Tanungin kita. Ikaw ba si Xiang Wancheng? Or si Zuo Shanhu? Both hindi. Pero kahit ako yon. Kung makita mo ako, dapat kang magbow. Walang hiyang usapan. So happens, may business deal lang kami sa Xiang Group. Maniniwala ka ba? Isang phone call lang, merong tao mag-i-aresto sa'yo. Sige, tawagin mo. Papuntahin mo sila dito. Makipag-usap sa akin. Ako si Zhou Qi, Senador. Bigyan kita ng 30 minutes. Dalhin si Xiang Wancheng sa Black Gold Bank sa Sioux City para makita ako. Yes, yes, yes. Yes po sir. Pupunta na kami. Paki-contact si Xiang Wancheng. Ihanda ang car. Dalhin kami sa Black Gold Bank sa Sioux City. ASAP. Mahusay. Nagdududa na ako na, may problema ang utak mo. Nangyayari ba talaga ito? Di ko alam saan galing. Ang card na iyan, di talaga kapanipaniwala. Mahirap na, nagkukunwari pa. Itong card na ito. Ito ang Black Gold Bank 7 star. VIP customized card. Sorry po Manager Wu. Itong basura ay dinala ng mahirap na lalaking ito. Plano ko po siyang itapon na lang sa basura. Di ko inaasahan na darating ka. Ang gagawin ko ay, ano sabi mo? Ang basurang card na ito ay mula sa mahirap na lalaki. Tumahimik ka. Ang black card na ito ay ang 7 star customized card sa bank na ito. Nais mo pa siyang itapon sa basurahan. Paano naging VIP card ito? Tumabi ka. Sorry po sa bad service. We will take full responsibility. Ako mismo ang personal na mag-serve sa'yo. Na-appreciate noon ang Black Gold Consortium dahil sa kanilang meticulous hospitality. Pero ngayon, parang mas lumala ang naging services nyo. Negligence po namin. Sorry po, what if di ko pinalabas ang VIP card na ito sa Black Gold Bank? If nauna ako mag-withdraw, and I detain po ako ng security o siguro palayasin ako dito sa bank na ito. Deserve ko ba? Hindi po sir. After all, ang bank nyo ay nag-serve lang ng mga mayayaman, at ako ay isang mahirap lamang na 500 yuan lang ang kayang ma-withdraw, di ba? Hindi po sir. Mag-relax ka muna sir. Ang sinabi nila ay di nagre-represent sa bank. Ako na mismo ang magpaalis sa kanila. Guard. Wag mo Manager Wu. Paano siya naging VIP guest? Mag-explain po ako. Bumaba ka na. Wait. Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Alam ko may second VIP black card sa issued by Black Gold Bank sa Daksha. Isang card ay na-issued para sa isang piraso. Former richest man sa DCA. Worth hundreds of billions. Second card. Unidentified. Ang may-ari ng card na ito. Nandito siya sa harapan ko. Manager Wu. Feel ko nagkamali ka. Ang second owner ng card. Imposible na siya. Ang second owner ng card. Imposible na siya. Kahit na ang richest man ng Daksha na worth hundreds of billions ay kukuha ng VIP customized card mula sa Black Gold Consortium ay mahihirapang kumuha. Kaya, after kunin ito, na-treasure niya ito talaga. Bukod sa richest man, siguro ang Qin family, sa entire Daksha, ang maka-afford. Isa lamang ay merong power. Sa 2 behemoths sa Legendary Dragon Place ang eligible na kumuha ng second black card. Sa kabilang banda, kahit na may ganitong identity, ang lalaking ito, bakit pangit ang mga damit niya? Not to mention na bata pa siya, at wala pang karanasan mag-withdraw ng pera ng personal. Kung talagang big shot siya, bakit mag-abala pa? Isang phone call ay pwede na. Kahit mag-low profile siya. Sinabi niya kanina na, gusto niyang sumuko ang Black Gold Group. Nais niyang saplin sina Xiang Wancheng, Zhou Qi Senador at Seng Xi.
Walang filter magsalita. Napaka-reckless. Maliban kung big shot siya talaga. Kung hindi, sa tingin ko, isa lang siyang clownish clown. Maaari mo bang ibunyag ang iyong tunay na pagkatao, Manager Wu? Simula ngayon. Sa tingin mo ba magsasabi siya ng totoo? Mula simula hanggang wakas. Nagpapanggap lang siya. Tama na. Dahil ang sir na ito ay may top black card natin. Siguro siya ay top customer. As for you, dapat maging responsable ka sa mga sinasabi mo. Haha. Manager Wu, what if sinabi ko sa'yo? Fake ang black card. Fake. Mahusay, Manager Wu. Tingnan mo, ang numero ng black card na ito ay 001. Kung tunay itong black card, mapuprove na galing ito sa Black Gold Bank. First card, tingnan ang entire deck siya. Sino pa ba ang may ganitong karangalan? Manager Wu, kahit di ako isang top customer ng iyong bangko, pero isa pa rin akong sikat sa Sioux City na may koneksyon. Example, papalayusin mo ako ngayon para sa isang peke. Di ka ba natatakot na masisira ang reputasyon ng bank nyo? Makakaupo ka pa ba sa posisyon ng manager? Sa panahong iyon, maaari ka bang magbigay ng ilang patunay ng pagiging tunay ng black card na ito? Oo naman. Interesting. Since nagpapanggap pa siya. Manager Wu, kunin ang card reader. Dalhin ito at i-swipe ito para sa kanya. Gusto kong makita kung kaya niyang i-swipe ito. Bakit hindi? Sige po Manager Wu. Bakit hindi mo agad dalhin ang card reader sa iyong kilalang bisita? Dahil dito ang card reader ng Black Gold Bank. Opo sir. Kumilos ng walang ingat. Sir, di ka dapat magalit sa kanila. Sumang-ayon na i-swipe ito. Baka ang card mo ay na-prove na peke. Ang Black Gold Consortium ay tiyak na mangolekta ng mga utang. Paano ang konsekwense? Okay lang. Sir, di talaga. Ako nagjo-joke sa'yo. Super serious ang konsekwense. Bata ka pa. Huwag maging impulsive. Pay such a big price. Basta magsumikap ka lang. Dadalhin ka talaga sa itaas. Hindi na kailangan. Mula simula hanggang wakas. Palagi akong nasa ibabaw nila. Malapit na ang katapusan mo. Nagyayabang ka pa. Mamaya ang card mo ay di mababasa. Huwag kang lumuhad at magmamakaawa sa amin. Kung mababasa ba, ako ang magiging aso mo. Ano ang gagawin mo sa akin? Kahit ano gagawin ko. Swipe. Naghahanap ng kamatayan. Ito ay mga kaibigan na nakakita ng video, mangyaring bigyan ito ng isang thumbs up. Ano kaya ang mangyayari sa kwento? To be continued.